Hello, magandang gabi. So meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito ay kakaibang video ano. Ito ay tungkol naman sa pamahiin ito. Ito yung ni-request ni Ate Mary. Ate Mary, shout out. Ni-request niya ito. Ito ay tungkol dun sa KMJS, yung totoo ba ang sukob sa kasal? Ito yung title eh. Pakita natin. Totoo ba ang sukob sa kasal? When you say sukob, ano ba yan? Ito yung sa isang taon, ano no? Sa isang taon, parang same na taon na kinasal yung magkapatid. Tama, tama ba ako? Yan ang sukob. Yung ate ko, yung panganganak nun sukob eh. January 2009 pinanganak yung isang anak niya. Then pinanganak yung isang anak niya December 2009. 'Di ba? So magkaklase, hindi kambal yung dalawang bata, pero magkaklase sila. Kakahil lang eh no, nabuntis ulit. Anyway, ano nga natin ito, tong logic behind nitong sukob na to. Naniniwala ba kayo sa sukob na hindi raw dapat ikasal sa parehong taon ang magkapatid? Pamahiin na yan, di ba? Pamahiin na ng mga Pinoy. Pakiramdam ni Leia, siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo nung ikinasal sila ni Donald September 20, 2016. Pero matapos ang kanilang pag-iisang dibdib, nagkasunod-sunod daw ang kamalasan. Anong kinalaman nung ano? Sa construction, Anong kinalaman nung madre? sina Leia at Donald. Ako po ay nagkakantin sa tinatrabaho Anong kinalaman nung madring multo doon? nila. Matapos ang 3 taon, nagdesisyon silang magpakasal. Para kasi sa akin yung kasal, yung beses lang maranasan, kailangan paghandaan. Pero 2 araw bago ang kasal, may bumagabag kay Leia. Nagkaroon kami ng conflict sa kapatid niya. Ang mga gown hindi pa ganun kahanda. Ang dami pang kulang. Muntik pang nagkaaberya sa Bulacan. Sinabi ko sa kanya, wag na nating ituloy kasi parang ang gulo. Pero nanaig ang kanilang pagmamahalan, kaya itinuloy ang kasal. Anong kinalaman nung Pero pagkatapos ng kasal, nagkasunod-sunod na ang mga hindi magandang pangyayari. Hindi ko alam na nabaon pala sa utang yung asawa ko. Mahigit 200,000. Walang linggo na hindi kami nag-aaway. Nung nabuntis si Leia, nagdesisyon siyang umuwi sa kanilang probinsya sa Leyte. By January po, yung isa kong kuya na-disgrasya sa trabaho. After nun, nagkasakit yung pamangkin ko. Dengue, sobrang sakit ng tiyan ko. Na-hospital ako na May. Yung mama ko naman, may fatty liver siya. Kuya ko na isa naman, need operahan. Kasi may tumubong bukol sa ulo niya. Tapos wala lang atang 1 buwan. Yung anak ko naman, parang sunod-sunod-sunod. Isang beses to. So yun yung yun yung kamalasan. Paano nasabing sukob? Paano naging sukob yun? Karga ko pa yung anak ko. Muntik na akong makpang, isang hakbang ko lang. Tinawag ako ng kapitbahay namin. Nahulog yung nyug. Muntik na kami nun na parang nakaprogram na sa isip ko na ano naman kayang problema darating. Di ba? Parang nung yung sukob na yun, parang nakaprogram na daw sa isip niya. Mamaya pag-uusapan natin yan, ano? Yan yung tinatawag kasi na malimit kong sabihin na confirmation bias. Pang siya'y nagdadalang tao, meron daw sa kanyang nagparamdam. Yan na yung madre. Nagising ako. Pagmulat ng mata ko, may dumaan na parang madrengat. Sleep paralysis. Sleep paralysis. Basta pag may mga kwento na nagising ako na may parang dumaan, sleep paralysis yon. Part kasi ng sleep paralysis ang ang visual hallucinations eh. Or meron tinatawag na may sinasabi yung mga psychologists na yung pagkagising mo hindi pa nagfa-function na maigi yung utak mo, parang kai-start pa lang ng makina. Parang ganon. Nakalimutan ko na yung term eh. Ibig sabihin medyo sluggish pa yung
yung pagproseso ng utak mo, minsan nangyayari mga hallucinations na yan. Isang inimbestigahan niya, nangyari yon dun sa inimbestiga ni Adam Reyes, yung napanood natin, yung sa Tenement. 'Di ba? Yung sa misteryo. Team yung mukha, nakabetes, nakaharap sa akin. Hanggang isang araw, may ikwinento ang kanyang hipag. May nakasabay daw po siyang matanda. Sinabihan siya na may kasabay kayo sa kasal niyo, no? Kinabahan daw siya. Dito na numbalik kay Leia. Sokab! 2 linggo bago ang kanyang kasal, nalaman niyang magpapakasal na rin sa ang kanyang kuya Ilino. Nagulat po ako, sabi ko po kay mama, bakit sila magpapakasal? Kami una yung nagplano ng kasal, di ba po? Pag ganyan sukob. Yung maapektuhan nga daw po, yung sino yung mas bata sa amin. Nabuntis daw kasi ni Ilino ang kasintahan niya noong si Chari. Mga 2 araw, doon na lang namin nalaman magpapakasalin pala si Leia. Pag kinansil namin yung pagsali namin sa mass wedding, baka pagalitan kami ng papa niya sa mama niya. 8 araw lang matapos ikasal sina Leia at Donald sa Maynila. Sunod namang ikinasal sina Ilino at Chari sa Leyte. Kaya sukob ang kanilang Sokab! Ayon sa pamahiin, may tuturing na sukob ang kasal. Wala nang wala nang papel yung madre pero nasa reenactment pa rin. Pag ang magkapatid, once lang naramdaman yung parang madre, bida na yung madre sa buong reenactment. kasal sa parehong taon. At ayon sa paniniwala, ang mga sukob ang kasal may suswertehin. Pero meron ding mamalasin. The chances are, kapag nagsabay kayo, mayroong isang kasal na magsasuffer economically kasi medyo pipili ka kung alin ang mas bibigyan mo ng pondo. Kung si Leia minalas, ganun din daw nung simula si Ilino. Misteryoso raw na laglag ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang Paano, di ba dapat swerte yung isa? misis. Paniniwala nila, merong kumuha sa bata. Parang nasa panaginip ko lang siya eh. Malaki siya. Sabi ko, hindi ka pwede tumabi kasi andito yung baby ko. Tapos inano niya yung tummy ko. Panaginip na naman. Sleep paralysis. Galit na yung iba siguro. Kasi baka malaglag yung baby ko. Yung tiyan niya, unti-unti namang lumiliit. Pero Parang matapos yun nun, Hindi, nagdaraw alam ko may case na ganun eh. So, walang raspang nangyari. Kasi may tinatawag na phantom pregnancy ba yun? May case na ganun. Para napag-aralan namin dati yon na akala mo buntis ka. Gulong ng kapalaran ni na Ilino. Sunod-sunod naman daw sila. Swinerte. Nakabili kami ng TV, ng mga appliances. Hiningi namin sa Swerte na nakabili ng TV. Di ba kailan na kaya makakabili ng TV? Di ba? Pero hindi na rin ako nanonood ng TV. Kayo ba nanonood pa rin ba kayo ng TV? Hindi ko na nga alam yung mga palabas sa TV ngayon eh. Netflix na lang ako at Disney Plus talaga. YouTube. Pero yung TV mismo, hindi na nakakapanood ng TV. Panginoon na sana magkamotor kami, hindi na kami manghiram. Binigay din sa amin sa Diyos yung sasakyan na kotse. Pero ang pinakakinatakutan ng magkapatid, ang isa pa raw babala ng nakasabay na matanda ni Chari. Mag-ingat daw po kami kasi hindi daw po kami pwede magsama ng kapatid ko sa isang lugar kasi mamalasin daw po yung isa sa amin. Ang pinaka-worst po is mawawala yung isa. At dahil nasa iisang bahay lang sila noon, gumamit muna sila ng divider. Nilagyan namin ito ng pagitan, tapos nabagawa kami nito ng isang kwarto para hindi na kami gumagawi dito sa lugar na to. Pero sinabihan pa rin kami nila na hindi talaga pwede, kailangan talaga malayo kami sa isa't isa.
Kaya si Ilino lumipat na lang sa kalapit na barangay habang si Leia bumalik ng Maynila nito lang Binoonan. Agosto. Mula raw noon, natigil ang mga kamalasan. Hindi na mabigat sa pakiramdam na nandito na kami. Nag-aaway pa rin kayo ni Miss Dan. Ngayon, sa awa naman ng Diyos, hindi na. Pero ang nangyaring sunod-sunod na pagkakasakit na mga kamag-anak ni Leia, meron daw eksplanasyon. Ang dengue Confirmation bias. Wait, patapusin muna natin bago ako mag-opinion. ay nakukuha sa kagat ng isang insekto. Ito ay dahil sa medyo madumi ang ating paligid. Pag sinabi nating fatty liver, ay dahil sa pag-inom ng alak o dahil din sa lifestyle. Nararamdaman niya lahat ng symptoms ng pagiging buntis. Hindi nagre-regla, nag-engorge yung breast, nagsusuka, naglilihi, lumalaki rin ang tiyan. Pero pag nagpa-examine or nagpa-ultrasound, walang nakikitang baby. That's called pseudocyesis. Yung pseudocyesis. Phantom pregnancy. Also call it phantom pregnancy. Oh, di ba? Nagpa-ultrasound May ganun talaga. So, ang That's katwiran naman called nito. pseudocyesis. They also call it phantom pregnancy. Nagpa-ultrasound kami noon. Tapos, sinabihan kami ng doktor na wala talagang bata eh. Paano na? Sabi na, paano nangyari? Dok, sabi ng ubigay nila ng mga anak siya by Mayo 2016. Hindi, ganito kasi yung kuya. Di ba, nung nagpa-ultrasound sila, wala daw talagang batang nakita. So, wala talaga. Kala nila buntis, Tapos, sinabi daw, paano daw yon? Sabi nung obigay ni manganganak daw ng 2016. Pwede mo namang computein ang expected date of birth. May computation yan eh. Last menstrual period. Nakalimutan ko na yan. 'Di ba? Pero may ganyan, may computation yan. FYI mga kababayan, registered nurse po ako kaya familiar ako sa mga ganitong bagay. May computation yan, may mga bilang-bilang pa nga sila dito noon eh. Nakalimutan ko na yan eh. 'Di ba? Yung last menstrual period mo kailan may i-add ka. Ano 'yon? Nakukompute naman 'yon. Hindi naman kailangan ng ng masusing pag-aaral para sabihing buntis yung asawa mo. Ang kinumpute lang kasi doon yung expected birth date. 'Di ba? Pero hindi naman na-confirm na buntis talaga. Nagbase lang doon sa huling regla. Samantala si Ilino, naniniwalang hindi lang siya binubuenas sa lahat ng pagpapalang kanyang natatanggap. Hindi naman siguro ako senior teen. Lahat ng nabot sa buhay ko, pinag-arapan ko naman din. Correct. Totoo man ang kob o Ito ha, yung kasing nangyayari na to kasi confirmation bias ito. 'Di ba? Katulad nung sinasabi ni Ate kanina. Nung naisabi daw 'yon nasukob sila. Napansin niya daw na sunod-sunod daw yung kamalasan. May time pad doon na lubog daw sa utang yung asawa niya, 200,000. Nagkaroon ng dengue daw yung anak niya. Lahat yun ay pwedeng mangyari kahit hindi kayo sukob. 'Di ba? Pwede mangyari lahat yun na hindi kayo sinukob. Hindi naman porkit hindi kayo sukob, saswertehin na kayo lagi. Ganun ba yung logic nun, mga men? Pagka hindi kayo sukob, suswertehin na kayo lagi. Kailangan magsukob muna bago sabihin na minalas ka. 'Di ba? Kasi yung katulad nung nabaon sa utang choice yun nung asawa mo eh. May pagkakamali kasing desisyon na nagawa. Kaya nangyari 'yon. Yung sa dengue naman, kaya nangyari 'yon dahil may kumagat na lamok, may eksplanasyon. Walang kinalaman yun doon sa naiisip mo lang na tila yata dire-diretso yung kamalasan kasi nga natanim na sa utak mo yung sukob eh. Doon na naghahanap ng dahilan yung utak mo. Kasi tayo, alam niyo mga kababayan ko, by nature, tayong mga humans, minsan takot tayo sa totoo eh. 'Di ba? Babalikan natin yung sinabi yung time na nabaon sa utang yung asawa ni ate. 'Di ba? Kahit sino ayaw naman mangyari 'yon eh. Pero kung titingnan mo, kasalanan 'yun ng asawa niya. May pagkukulang doon kaya siya nabaon sa utang. Hindi niya nagamit yung inutang niya, hindi niya nagamit sa magandang paraan siguro, 'di ba?
or hindi sa karapat-dapat na pagkagastusan nilaan. Sinugal, pwede. 'Di ba? Choice 'yun ang tawag. Wag nating iaano sa dahil sukob. 'Di ba? Kasi alam mo mga kababayan ko, minsan mas madali sa ating tanggapin ang isang bagay kung may sisisihin tayo eh. Yung may ididistansya natin yung pagkukulang natin. Yung hindi dahil yung kasi jahe kasi yun eh, no? Jahe kasi tanggapin sa sarili, nagkamali kasi ako na sa mga decisions ko eh. Kaya kaya ako nalubog sa. Mahirap kasing aminin yun eh. Kailangan dapat may sisihin ka. 'Di ba? Halimbawa, nagka-dengue yung anak mo. Mahirap kasi tanggapin mo na ganun na lang. Kailangan may sisihin ka uli. 'Di ba? Naranasan ko 'yan nung nagkaroon din ng sakit ang anak ko noon. 'Di ba? Parang siguro may sumumpa sa akin. Mga ganong banat ba? Pero kung tutusin, wala namang ganun eh. 'Di ba? I don't know, no? Pero sa akin, parang ganito, no? Naikwento ko na to yata dati. Ito totoo to, merong isang manggagamot na kakilala ko na naniniwala siya, sinasaniban siya ng Holy Spirit daw. Sinasaniban siya ng Holy Spirit pagka siya ay manggagamot or mag-ano. Na kung tutuusin mo, kabulshitan 'yon. 'Di ba? Tapos medyo parang nahahalata ako, medyo may saltik tong taong to. Ngayon, sinabi sa akin nung kausap ko, hindi naman siguro kasi yung asawa niya sabi talagang meron daw talagang power yung meron talagang power yung asawa niya, pati yung mga anak niya naniniwala din sa kanya. Kasi kung sabi sa akin, kung talagang medyo may something yon, dapat unang-unang magsasabi nun yung asawa niya. Pero ganito kasi yung argument ko doon. Bilang asawa at bilang anak nung sinasabing may tililing, pag sinabi kasing may tililing ang tatay mo, mahirap kasing tanggapin yon. 'Di ba? Mahirap tanggapin yon. Biruin mo, magkaroon ka ng tatay na may tililing. Magkaroon ka ng asawang may tililing. Nakakahiya kasi yon. Ngayon, mamimili ka na lang. Paniwala, mas maganda kasing paniwalaan mo na lang na may power yung asawa mo eh. Kaysa may tililing yung asawa mo eh. Yun ang tinatawag na bias. 'Di ba? Parang mas madali na lang para sa'yo tanggapin na may power siya kaysa malaman mo yung totoo na may topak yung tatay mo. Kasi pagka halimbawa, may nagtanong sa'yo, bakit ganyan inaakto ng tatay mo? Parang ganyan. Nakakahiya naman sabihin mo na, hindi, may topak kasi yan eh. Mas madali sabihin yung sabihin mo na hindi, yan talaga, may power yan si Papa. 'Di ba? Parang ganito, may tinatawag kasi tayong confirmation bias. Yung mga pagkukulang natin, mahirap kasi minsan na tanggapin sa sarili natin na yun ay pagkukulang talaga natin. Kaya minsan pag nakahanap tayo ng reason katulad niya sukob, mas madaling dun itapon lahat ng sisi. Wala tayong kinalaman doon. Pero in reality, nasa mga decision making natin sa buhay yun eh. 'Di ba? Yun nangyari sa anak natin, pwedeng napabayaan mo yung anak mo laro sa mga kanal, kaya siya nakagat ng lamok doon, kaya nagka-dengue. 'Di ba? Nagkaroon ng fatty liver yung nanay mo. Baka naman pinamihasa mong kumain ng kung ano o pinainom mo ng alak, 'di ba? Minsan yung paniniwala ng sobra kasi minsan sa mga pamahiin, culture natin yan eh. Hindi naman mawawala yan. May mga pamahiin kasi na pagka sinunod mo, wala namang mawawala. Katulad nung lola ko nung araw, bawal daw magwalis sa gabi, di ba may ganung pamahiin? Bawal daw magwalis sa gabi. So, kung bawal magwalis, wala namang mangyayari kung susundin mo yun eh, di ba? Okay lang naman.
Pero pag yung mga ganyan na, yung mga sukob na yan na maaapektuhan na yung judgment mo sa pang-araw-araw mo na buhay, 'di ba? Medyo hindi na rin maganda kung lalamunin ka na lang ng confirmation bias Parang ganito yan mga kababayan ko. Let's say pumunta tayo kay Madam Auring. Excuse me. Nagpahula tayo kay Madam Auring, ano? Sabi ni Madam Auring, paglabas mo ng opisina ko or netong lugar ko na to, mamalasin ka. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, ngayon linggo, basta mamalasin ka. Ngayon, ikaw, yung mga swerteng darating na sa buhay mo, i-ignore mo na yun. Kasi may inaasahan kang malas na darating Kahit pa sabihin mo na, siguro kahit tumama ka sa loto, hindi ka pa rin magiging maligaya Kasi nga, napapangunahan ka ng confirmation bias mo na hindi, may malas pa rin darating. Hindi ka pa rin magiging maligaya nun. 'Di ba? Pagka nilamon ka ng confirmation bias mo, may malas pa rin daw Kahit na nanalo ka sa loto, kahit na nabalitaan mo na nakapasa sa board exam yung anak mo, hindi ka pa rin maligaya kasi iniisip mo may kamalasan na darating. At tayong mga humans naman, may malas naman talagang darating sa buhay natin. Darating at darating yan. At pag dumating na yung malas na yan, saka mo ay, ito yun na yung hinula sa akin. 'Di ba? Ito na yung hinula sa akin. Or kabaliktaran naman, hinulaan ka, nasiswertehin ka. Pero kahit sobrang malas na mga naranasan mo, 'di ba? May aasahan ka pa rin na na swerte kahit na nasagasaan ka ng tricycle, hindi mo iisipin na malas yun dahil iniisip mo may swerteng parating pa rin. Di ba, men? Sana naiintindihan nyo yung ibig ko sabihin. Di ba? Sometimes, minsan mas magandang harapin natin yung totoo. Di ba? Pwede naman magkasunod-sunod din ang problema mo kahit hindi ka sukob na kinasal Di ba? Siguro, yung pamahiin na yan, pwede namang i-continue yan, pero minsan timbangin natin din kung siseryosohin natin o hindi. Inuulit ko, may mga pamahiin naman na harmful naman pag sinunod mo. 'Di ba? Yung let's say wag kang matutulog ng basa ang buhok dahil mabubulag ka daw. 'Di ba? Wala namang scientific studies tungkol doon. Now, kung gusto mo sundin 'yon, hindi naman masama 'yon. Wag lang makakaapekto sa pamumuhay mo siguro. So, yan lang po muna. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang gabi. Bye-bye.